Magandang gabi po ng pulong panalangin dyan po mga kapatid sa Majuro Christian Church. Ang papuri po ay binibigay natin sa ating Panginoon at ang buong pusong pasasalamat po, at tayo po ay muling nagkasama-sama para po sa ating pong pulong panalangin. Tayo muna po siguro ay magpasalamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa time na ibinigay po ninyo sa amin muli na magkakapatid sa Panginoon, ng mga kapatid ko sa Marshall Island. Salamat po Panginoon sa time na ito upang kami po ay muli ay makapag-aral po ng inyong mga salita na may kinalaman po sa tunay na pagsamba sa tunay na Diyos na amin pong sinasamba. Salamat po sa time na ito Panginoon, at patuloy ang Santong Espiritu mo na tutulong sa amin upang patuloy na magpaunawa sa amin ng mga katotohanan na amin pong pag-aaralan. Ang papuri po at pasasalamat ay amin pong ibinibigay sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon Kristo Jesus. Amen. Okay mga kapatid, kamusta po kayo? At nawa po ay datnang kayo ng gabing ito na may buong pusong pasasalamat sa Panginoon, at may kagalakan po na tayo po ay muling nagkasama-sama sa kanyang pangalan. Mga kapatid, ating pong itutuloy muli ang ating pong pinag-aaralan na serye tungkol po sa tunay na pagsamba sa tunay na Diyos, no, na ating pong sinasamba. At sa part 1 na ating pong pinag-aralan, kung natatandaan po ninyo na ang pagsambang ito ay nangangailangan po, no, ng tunay na relasyon, at ang pagsambang ito ay mula po sa katotohanan at mula sa banal na espiritu, no? Kaya napakahalaga po ng ating relasyon sa kanya na kanyang muling binuo sa pamamagitan po ng kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, sa pagbabayad niya ng ating mga sala, upang tayo po ay muling maibalik niya, no, sa relasyon na nawala sa atin. At sa pamamagitan po ng relasyon ito ay nung nakaraang Biyernes po ay pinag-usapan natin sa bahagi po ng ikalawa ng ating pag-aaral dito, ay tayo po ay nakaduktong sa kanya. Meron na po tayong pakikisama sa kanya, at ang buhay natin ngayon ay sa kanya tayo kumukuha ng lakas, kumukuha po ng buhay na kailangan natin upang tayo po ay magbunga sa ating pong pananampalataya sa Panginoon. Kaya napakahalaga po, no, na kailangan nating lumago sa Panginoon sa pamagitan ng relasyon ito. At isa sa ibubunga ng pagbubunga natin sa Panginoon Kristo sa ating pakikisama sa Kanya, sa ating relasyon sa Kanya, ay ang pagbibigay natin ng karangalan sa pamagitan po ng pagsamba. Kaya napakahalaga po noon. So ngayon naman po sa part 3 ng ating pong pinag-uusapan sa ating paksa ay bigyan pansin pa natin ang iba't ibang mga bagay na paglalarawan na ipinapakita na kung paano nagsimula, paano ang pagsamba ay napakahalaga para sa mula pa ng paglikha ng ating Panginoong Kristo. Kaya samahan po ninyo ako na buksan po natin ang ating banal na kasulatan. Kung meron po kayong Biblia na hawak, ay mula po sa Genesis kabanatang 2, no? Genesis chapter 2. Basahin ko po ang talatang 1 at 2, no? Ito po ang sabi sa Genesis kabanatang 2, talatang 1 at 2. Nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Nang ika-7 araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa, at nagpahinga siya ng ika-7 araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang mga salita sa ating pong mga puso, no? Ito po yung ating bibigyan pansin. Ang pundasyon po, no, ang pinakapundasyon ng pagsamba
ng tunay na pagsamba sa tunay na Diyos. So, kung mapapansin po natin sa panimula pa lamang ng Torah na tinatawag po. Ang Torah, ito po ay na tinatawag na the law of God as revealed to Moses and recorded in the first 5 books of Hebrew Scripture. Ito yung tinatawag natin Pentateuch. Yung unang 5 aklat sa Lumang Tipan na isinulat po ni Moises na ibinigay ng Panginoon. No? Ano po yung 5 aklat sa Lumang Tipan? Yung unang 5 aklat: Genesis, Exodo, Levitico, Bilang, at Deuteronomio. Yun po yung tinatawag na Pentateuch, yun po yung tinatawag na Torah sa unang 5 kautusan na ipinahayag kay Moises na na-record po sa unang 5 aklat po ng kasulatan, ang tinatawag ng Pentateuch. Sa Torah ay makikita natin ang unang anyo ng pagsamba na hindi hiwalay sa buhay kundi nakaugat ito sa mismong paglikha, mula pa sa paglikha. So nandito ang Sabat bilang paanyaya sa kapahingahan. Ang mga altar ni na Noah, Abraham, no, si Isaac, then si Jacob ay bilang tugon ng pananampalataya at ang awit ng kaligtasan matapos ang dagat ay hatiin. So doon natin makikita yon. So ipinakita rin ng Torah, pag sinasabi ko po Torah, yung 5 aklat na yon sa Lumang Tipan, na ang pagsamba ay hindi batay sa gawaing panlabas kundi panawagan sa relasyon. Ang tabernakulo ay ang at mga utos na hindi lamang tuntunin kundi larawan po ng pananatili ng presensya ni Yahweh sa piling ng kanyang bayan. Kaya po merong tabernakulo, merong templo, sapagkat gusto ng Diyos ang kanyang presensya ay manatili, no, sa kanyang bayang Israel. So ang bawat ritual, bawat pag-aalay, bawat araw na pinabanal ay paalala na siya ang sentro ng buhay. Yun po ang pinaka-aral noon sa kanila, no? Na ipinapakita ng Panginoon na talaga ang buhay na ito, siya ang pinaka-sentro ng lahat ng mga bagay, no? At kaya ang Torah ay nagsisilbing ugat. Ito yung pinaka-ugat. Makikita natin, no, sa 5 aklat pa lamang na ito, na dito natin nakikita na ang tunay na pagsamba ay ang pagtigil, paghinto, no? Hindi lamang pagtigil kundi pagkilala at pagtugon sa Panginoon na nagbibigay, no, ng tipan ng buhay sa kanyang bayan. At ayon nga doon sa binasa natin sa Genesis 2, no, 1 at 2, na nakalagay doon na natapos ng Panginoon ng langit at lupa at lahat ng kanilang hukbo, ano, sa ikapitong araw ay tinapos ng Panginoon ng kanyang gawain na ginawa niya, at siya nagpahinga, yung Sabat, sa ikapitong araw mula sa lahat ng gawain ng kanyang ginawa. So sa simula ay ipinakita ng ating Panginoon na ang pagsamba ay may kinalaman po sa pagtigil at pagkilala. Hindi ito unang lumitaw sa anyo ng awit. Tandaan po natin, ang awit, hindi po ito mismo pagsamba. Tandaan natin, ang awit po, ito ay means ng pagsamba na maaari natin gamitin. Pero hindi ito mismo ang pagsamba. Ang pagsamba talaga nakikita natin mula sa puso, no, na talagang na ginagawa natin para sa Panginoon. Tandaan natin ang pag-awit natin, no, ito ay means ng ating pagsamba sa Panginoon. At kahit hindi tayo umawit, maaari tayong sumamba sa Panginoon mula sa ating puso, no? May panalangin, may pagsambit,
ang kanyang kaluwalhatian. Tandaan natin, hindi porke walang awit hindi na tayo makakasamba. Means lamang ang mga bagay na yan. Tandaan natin, no? At o sa handog, no? Kundi sa pagpigil na may lalang upang ipakita na ang kapahingahan ay bahagi ng kanyang disenyo. Ang pagsamba ay hindi lamang paggawa para sa Diyos, kundi ito ay paglapat, no? O paglapit sa Kanya sa pamamagitan ng pagtigil mula sa sariling gawain. Kung susuriin natin ang salitang Sabat, ay nangangahulugan na tumigil, no? Nagpahinga, huminto, hindi dahil napagod ang ating Panginoon, no? Kaya merong Sabat, hindi siya huminto, hindi siya tumigil dahil napagod siya, no? Kundi dahil nilaan niya ang araw na ito para sa kanyang presensya. So sa ganitong paraan ay ipinapakita na ang pundasyon ng pagsamba ay ang pagkilala na siya lamang ang tunay, no, na pinagmulan ng lahat. Yun pala ang ipinapakita nun, no, nung tinatawag na Sabat. Pinapakita, huminto sa kanyang gawain, sa kanyang natapos na gawain. Kaya sa huminto, hindi dahil napagod, kundi ipinapakita rito at pinakikilala, no, na siya ay higit, no, ipinapakita na siya ang pinagmumulan ng lahat ng mga bagay. At kung iisipin natin minsan, di ba, lalo na yung mga istrikto po sa araw ng Sabat sa Lumang Tipan, no? At minsan ay akala natin, no, ang pagtigil sa mga bagay na iyon ay napakaganda pala ng ipinapakita, no? Kapag ang Sabat ay ginagalang natin o ang pagsamba ay ginagawa natin para sa Panginoon, ito pala yung pagpapakita na talagang ipinapakita natin hindi dahil sa napagod tayo, hindi dahil sa, pero actually talagang nakakapagod kung magtatrabaho tayo ng isang linggo at hindi tayo hihinto. Nakakapagod po yun, pero ang pinapakita po nito ng ating Panginoon ay ibig sabihin ay pinapakita rito na siya ang pinagmumulan ng lahat ng mga bagay. Pero minsan maraming mga Kristyano, o bakit hindi ka sasamba sa Panginoon? Dami ko kasing pangangailangan doon na kaya kailangan dumiretso ako ng pagtatrabaho. Minsan kung makikita natin ay may magandang dahilan, di ba? Pero ang ganda pa na ipinapakita nito sa simula pa lang, no? Yung pagbibigay natin ng talaga ng pagsamba sa Panginoon, na hihinto tayo sa ating pagtatrabaho at ginagalang natin ito sapagkat ipinapakita natin na mas higit siya doon sa mga bagay, no, na maaari nating kitain, na maaari nating makamtan sa mundo na ito. Kaya ginagawa ko ang pagsamba nito sapagkat ipinapakita ko, no, na hindi ko siya ipagpapalit sa ganitong halaga o sa ganitong mga bagay na maaaring makamit ko kung hindi ako hihinto, na higit pa, no, ang ipinapakita kong paggalang at pagrespeto sa aking Panginoon para sambahin siya. Yun ang ipinapakita noon, no? At nawa po ay talagang ang pagsamba sa Panginoon ay talagang ito ay napakalaki at mataas na ating tinitingnan na talagang pribilehiyo na magawa natin sa Panginoon, ang siya po ay sambahin. Kaya walang katwiran, no? At ginagawa ba natin ang pagsamba nito upang ipakilala, no, na siya ang tunay na pinagmumulahan ng lahat ng bagay. Yes, may mga needs tayo, pero iniisip ko ba, alam ng Panginoon, no? Alam ng Panginoon sa puso ko na napakahalaga na sambahin ko siya personally ng pangmaramihan, sapagkat ang pagsamba na ito ay mas higit pa siya sa mga bagay, kung ano man yung ninanais ko o ano man yung mga bagay na gusto kong makamtan, sapagkat kayang ibigay ng Panginoon ng mga bagay na yon, di ba? Kaya ito ang pinakapundasyon at sa simula pa lamang na ipinapakita ng mga bagay ng tungkol sa pagsamba.
Kapag natuto tayong huminto, no, kinikilala natin na hindi tayo ang sentro ng lahat ng mga bagay. And actually, totoo yun. Nagiging mas sentro tayo. Di ba? Kasi, bakit hindi ka sasamba sa Panginoon? Bakit minsan mag-i-skip ka? Sabihin natin, yes, may magagandang mga dahilan tayo, pero ipinapakita nito sa ating paggalang at paggawa. Ang pagsamba para sa Panginoon ay higit siya sa mga bagay sa mundong ito, higit siya sa mga bagay na makakamtan natin, at ipinapakita rin natin na siya ang sentro ng lahat ng mga bagay sa pamagitan ng pagsamba. Napakaganda itong pinapakita nito, no, habang ginagawa natin ang pagsamba. Ang pagsamba ay nagsisimula sa pagpapakumbaba. Totoo po yun, no? Pagpapakumbaba sa pagtanggap na may mas higit na dakila kaysa sa ating gawain. Purihin natin ang Panginoon, no? Napaka ganda pala ng pundasyon at paglalarawang pinapakita ng pagsambang ginagawa natin sa Kanya, no? Kapag tayo nakikisama tuwing araw ng linggo sa personal nating buhay, yung pagbibigay natin ng pagsamba sa Kanya, napakaganda pa ng mensahe ang tinuturo nito at ipinapakita nito sa atin at sa Panginoon. Ipinapakita natin na siya ay masigit sa mga bagay na nais natin makamtan dito sa mundong ito, at siya rin ay pinapakita na siya ay higit na dakila kaysa sa mga gawain at siya ang sentro ng mga bagay sa mundong ito. Kaya ganun na lamang ang kahalagahan po ng tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Kaya napakaganda na sana sa pag-aaral po natin ito sa serye ng tungkol sa pagsamba ay nakikita natin na mula pa pala sa paglikha, no, na ang pagsamba talaga ay napakadakila. Napakaganda ng mensaheng ibinibigay at pinapakita at pinakikilala nito, no, na ang pagsamba sa sandaling ibigay natin sa Panginoon na humihito tayo sa pagtatrabaho at gagawin ng pagsamba ay ipinapakita natin na masigit siya sa mga bagay sa kanyang mga nilikha dito sa mundong ito, at ipinapakita ang kanyang kadakilaan sa lahat ng mga bagay at siya ang sentro ng lahat ng mga bagay na nilikha dito sa mundong ito. Kaya kung ang Panginoon ay mahanap ng tunay na pagsamba, dapat ito ang masumpungan niya para sa atin. No, gaano kahalaga sa iyo o ano ang ipinakikita nito, ano ang ipinakikilala nito habang ginagawa natin ang pagsamba para sa Panginoon. Tayo ba ang nagiging sentro? Ito bang mga bagay na ito o gawain na ginagawa natin labas sa pagsamba sa Panginoon ang ipinakikilala nito? Hindi po. Hindi po. Kundi ang pinapakita natin at ang dinadakila natin dito sa sandaling tayo ay sumasamba sa Panginoon at ibinibigay natin sa Panginoon ang kadakilaan ng ating Panginoon, ng ating tagapagligtas, ng ating Panginoong sa Kristo sa ating pagsamba. Kaya napakadakila at isang pribilehiyo sa ating mga mananampalataya sa Panginoon, ng mga tagasunod niya, na na makita sa atin ito, na nirerespeto natin, iginagalang natin, no, na kahit ang Panginoon na siyang lumikha sa mga bagay na ito ay huminto, no, matapos ang lahat ng kanyang mga gawain, huminto siya upang ipakita na siya'y dakila at higit pa sa mga bagay na ito, at siya ang sentro ng mga bagay na ito. Kaya Panginoon, ikaw ay may lalang ng lahat ng mga bagay. Turuan mo po akong tumigil at kumilala ng lahat ay nagmumula sa iyo. Salamat po sa paalala ng pagsamba ay hindi lamang sa paggawa, kundi sa pagtigil upang makita ang iyong kadakilaan. Napakasarap. Isang napakagandang pribilehiyo sa ating mga mananampalataya, no, na gawin ang pagsamba sa Panginoon sapagkat ito'y pribilehiyo natin, no, na madakila at maitaas natin ang pangalan ng ating Panginoon sa pamagitan po ng ating pagsamba na ginagawa para sa Kanya. Kaya sana po mga kapatid ay habang pinag-aaralan po natin, mas lalong nakikita natin ang kadakilaan
ang kahalagahan ng ginagawa nating pagsamba para sa Panginoon. Inuulit po natin, kahit mismo ang Diyos na lumikha ng mundong ito, na siyang lumikha sa atin, pagkatapos gawin ang mga bagay na ito na kanyang nilalang, siya'y huminto. Siya'y huminto hindi dahil sa napakot, kundi gustong ipakita ng Diyos, kundi gustong ipakilala ng Diyos ang kanyang kadakilaan, na siya higit pa sa lahat ng mga bagay dito sa mundo ito, kundi siya ang sentro ng lahat ng mga bagay na nakikita natin sa mundong ito. Kaya nararapat po na siya'y ating sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito po'y pribilehiyo po natin, mga kapatid sa Panginoon, na ipinapakita natin, pinatototohanan ang kahalagahan ng pagsambang ito'y mula pa sa paglikha ng Panginoon na ipinakikita niya para sa atin. Kaya sana po mas lalo pang maging malalim, matamis, makabuluhan ang ating pagsamba na ginagawa sa ating Diyos, personal man o pangmaramihan na pagsamba para sa Kanya. Ulitin ko po muli ang Genesis kabanatang 2, talatang 1 at 2. Ito pong muling sinabi ng Panginoon. At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa, at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita sa ating pong mga puso. Nawa po ay muling pinalakas ng Panginoon. Binigyan tayo ng panibagong lakas upang siya'y ating sambahin sa Espiritu at katotohanan, at patuloy natin siyang paglingkuran at bigyan ng karangalan at ipakita sa lahat, na siya ang sentro ng ating buhay, siya ang sentro ng lahat ng mga bagay dito sa mundong ito, at siya ang pinakadakila sa lahat at sa ating pong mga buhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita, sa ating pong mga pinag-aralan, at sa darating pong linggo muli magkasama-sama tayo. Muli po nabubuksan natin ang kanyang mga salita upang pag-aralan, pagbulayan, at muli niya tayong palakasin sa pamamagitan po ng kanyang mga aral o turo at katotohanan mula sa kanyang banal na kasulatan. Tayo po'y manalangin. Salamat po muli, Panginoon, sa maikling debosyon po namin tungkol po sa pagsamba. Salamat po sa pribilehiyong ibinigay mo sa amin, at kayo po patuloy na magmuna sa aming mga panalangin, kahilingan at pasasalamat. At tunay nga po, kayo ang sentro ng lahat ng mga bagay. Kayo ang dapat dakilain ng higit sa lahat ng mga bagay na inyong nilalang. Nararapat po na kayo ay paglingkuran, pasalamatan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ingatan po ninyong bawat isa, at patuloy na pagpalain po ninyo ang aming mga buhay mula po sa katotohanan na inyong pong itinuro sa amin. Papuri po at pasasalamat ay aming pong ibinibigay sa madami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ingat po kayo at pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa Kristo. Salamat po.